Inaasahang mag-uusap sa loob ng linggong ito ang mga democracy protester at Hong Kong government hinggil sa panawagan na free election sa bansa. Samantala, kauna-unahang kaso ng Ebola virus sa labas ng Africa, kinumpirma ng mga otoridad sa Spain. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Mards Navarro. Sa Spain, isang nurse sa bansa ang kinumpirmang kauna-unahang kaso ng Ebola virus sa labas ng Africa. Ang nurse umano ang nag-asikaso sa isang Spanish missionary at isang pari na nahawa ng nakamamatay na sakit sa West Africa. Parehong nasawi ang mga pasyente nang ibalik ito sa Spain. Ayon sa health officials, nakitaan ng sintomas ang nurse noong September 30, ngunit hindi agad ito dinala sa ospital matapos ang isang linggo. Sa ngayon ay tinutukoy na rin ang mga nakasalamuhang tao ng nurse bago pa ito maospital. Samantala, posibleng magpatupad ng mas mahigpit na screening process ang Center for Disease Control and Prevention sa mga paliparan at border ng Amerika dahil sa naitalang kaso ng Ebola virus. Ayon sa CDC, layo ng hakbang na mapigilan ang pagkalat ng sakit sa Amerika at sa mga katabing bansa. Gayunman, pinag-aaralan pa ang posibleng maging implikasyon ng mas mahigpit na screening sa travel time kung gagawin ito sa entry at exit points, pati na ang resources na kailangang gamitin sa pagpapatupad nito. Sa Hong Kong, balik eskwela na ang mga estudyante sa mga primary school sa Hong Kong 2 linggo matapos na pansamantalang ipasara dahil sa pro-democracy protest sa syudad. Naparalisa ng mga protesta ang maraming establishmento sa Central Business District at maging sa ilang bahagi ng Hong Kong dahil sa pananatili ng mga rallyista sa mga lansangan. Ayon sa ilang estudyante, binibigyan na lamang sila ng mga homework online ng kanilang mga guro habang nagsasagawa ng pro-democracy protest. Ikinagalit naman ng ilang magulang ang perwisyong idinulot sa kanilang mga anak ng kilos protesta. Ngayong linggo, inaasahang mag-uusap na ang Hong Kong government at ang mga demonstrador. Ngunit nilinaw ng mga student leader na hindi nagbabago ang kanilang posisyon na magsagawa ng free election sa Hong Kong. At sa Japan, 3 bangkay pa ang na-recover ng mga otoridad sa pumutok na Mount Ontake sa Japan noong September 27. Sa ngayon ay umabot na sa 51 ang bilang ng mga nasawi habang pinaghahanap pa rin ang 10 pang nawawalang hikers. Pahirapan pa rin ang search operations sa mga nawawalang hiker dahil sa makapal na putik dulot ng nagdaang bagyo sa bansa. Marge Navarro, UNTV News Worldwide.